Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Nakakabahala talaga ang sitwasyon sa PNP Marvel at ang pag-usbong ng mga issue tungkol sa pagkakaugnay ng maitataas na mga opisyales sa mga iligal na pulburon. Lumalabas na tila may proteksyon na ang ilang mga drug syndicates dahil sa kanilang connection sa mga matataas na opisyalis sa militar. Maraming tao ang nababahala na ang mismong mga dapat mangalaga sa ating kaligtasan ay siya pang sangkot sa mga aktibidad ng masumisira sa lipunan. May mga ulat na nagsasabi ang ilang opisyales ay hindi lamang gumagamit kundi aktibong protektor pa ng mga pulburon operation sa kanilang nasasakupan. Ang mga ganitong balita ay nagdudulot ng pangamba sa mga mamamayan. Paano pa natin maaasaan ang mga kalesbuhan kung ang mga leader na ito ay tila pabaya o kaya'y nakikinabang sa mga pulburon? Ang pagkasangkot ni Kuting sa mga transaksyon ito ay nagdudulot ng pagdududa sa integridad ng buong organisasyon ng PNP kung ang mga taong nasa posisyon ay wala ng disiplina at nagiging bahagi pa ng problema. Nagiging mas mahirap ang labanan kontra droga sa bansa. Hindi lamang ito usapin ang kasalukuyang sistema, kung pati na rin ang kinabukasan ng kabataan na apektado sa pangangalaga ng mga illegal na pulburon. May mga napabalitaang opisyal na hindi lamang gumagamit kundi siya pang nagbibigay ng proteksyon sa mga pulburon pusher. Isang napakalaking insulto sa mga tunay na pulis na tapat sa kanilang tungkulin. Kailangan magkaroon ng seryosong reforma sa PNP upang maalis ang mga bulok na opisyal at maisaayos ang sistema. Ang ating kapulisan ay dapat maging halimbawa ng disiplina at hindi ng katiwalian. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, mawawala ang tiwala ng mga tao sa sistema ng katarungan sa bansa. Kailangan magsagawa ng masusing imbestigasyon at mapanagot ang mga nagkasala upang maibalik ang tiwala ng publiko sa PNP. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ngangatwiranan mo, yung kabutihang dulot ng droga, grabe. Ibang-iba na po talaga. May dalawa na po tayong katotohanan sa Pilipinas. Yung katotohanan po na sinasabi na halata na natin yan, matagal na, di ba? Iisa-isain po natin yan. Sa krimen, meron pong katotohanan na sinasabi si Pangulong Marcos, mababa ang krimen, pero hindi po yan yung sinasabi, no? Ng mamamayang Pilipino, saksi kayo. Ako, nasaksihan ko po, hindi po mangyayari kay Duterte na doon titira sa sari-sari store yung adik. Wala nang takot ngayon, no? Doon na tumitira, pinauwi ng asawa. Umuwi ka na, dito ka pa nagaganyan. Parang normalidad lang eh. Meron din pong mga dalawang katotohanan sa survey. Saan ka nakakita? Parehong survey. Parehong third quarter. Yung Pulse Asia. At saka yung isa nagsasabi, kolelat si BP Sara. Yung isa nagsasabi, pinakamataas si BP Sara. Putya, lahat po yan. Kahirapan, flood control, etc. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, sa dami po ng AI na naglipana, no? Sabi nga natin, okay na yung huli tayo sa balita. Pero ito po, totoo po to. Totoo pala yung pinakita natin kanina. Yan po ay bahagi ng interview ni General Marbil, Chief PNP, no?
Pinakamataas na pinuno ng PNP. Marami po siyang pinag-usapan doon tulad po ng krimen, bumababang krimen. Kasi alam niyo sa totoo lang, napaka-insecure. Opo, interview niya kay Pinky Web. Napaka-insecure po ng gobyernong ito sa nagdaang gobyerno, no? Bakit po tuwing kayo ay tuwing po kayong may magandang balita, kinakailangan nyo pa pong balikan yung gobyerno ni Pangulong Duterte at ikumpara. Kaya tuloy yung mga tao nagre-rebellion. Imbis na tanggapin namin, di ba? Sa totoo lang po, bakit po nagdududa kami sa mga sinasabi niyong datos? Kasi lagi po ninyong kinukumpara na mas maganda yung pamamalakad ngayon kaysa noon. Hindi ko po maintindihan kung bakit lahat ng tao sa gobyerno ngayon sip-sip. Sip-sip kay Marcos, sip-sip kay Martin, sip-sip kung sino pan sinisip-sipan ng mga... Hindi ba kayo makapagtrabaho lang ng maayos lahat? Hindi ba kami matutuwa kung bumababa yung krimen? Maaasar po kami at kukwestiyonin po namin, no? Kaya po naku-question yung datos ninyo kasi sasabihin ninyo, wala naman kaming pakialam. Sinabi nyo, bumababa ang krimen. Ay, salamat. Bumababa ang krimen. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung mga pulis. Masama po ba yun? Hindi po. Tatanggapin namin yan dahil pag sinabi nyong bumababa ang krimen, putya, maraming salamat sa mga kapulisan. Nagtatrabaho kayo. Bumababa ang krimen. Pero once na kinumpara nyo na, sasabihin na, sinabi ni Marbil to dito sa report, na mas maganda daw yung palakad nila ngayon sa PNP kaysa yung palakad nung nagdaang administrasyon. Eh puta, dyan na kukwestiyonin ng tao kung totoo ba yung pinagsasabi nyo. Alam nyo po, never namin naringgan si Pangulong Duterte na nag-report ang PNP. Mababa po ang krimen ngayon. Hindi po katulad nung panahon ni Aquino na ganito po. Puta, wala pong ganun. Trabaho lang ng trabaho. Bakit po napaka-insecure ninyo? Yun yung tanong ko eh. Bakit tong gobyernong to insecure na insecure sa mga achievement ng nagdaang gobyerno? Wala naman sana kayong problema. All you have to do is to follow. Di ba? All you have to do is to ituloy ninyo. Continuity. Hindi na kayo kinakailangan mag-isip pa. Mahal na mahal si Tatay Digong ng mga tao dahil sa mga ginawa niya. At nanalo ka rin dahil ginamit nyo nga yung mga Duterte. Continuity lang. Hindi na po kinakailangan ng mga kung ano ginawa ni Duterte. Itutuloy lang. Bakit kinakailangan yung ma-insecure? Eh samantalang nanalo ka, paalala lang natin, nanalo si BBM, ang dala-dala nila, unity and continuity. Itutuloy namin ang mga ginawa ni Duterte. Kung hindi ka naniniwala sa ginawa ni Duterte, dapat hindi mo sinabi, dapat hindi mo kinuha yung anak niya. The fact na niligawan ninyo yung anak niyang si Sara Duterte, naniniwala kayo na very popular si Pangulong Duterte. At kaya po siya popular dahil po sa kanyang mga isinagawa. Hindi po pwede na popular ka mula simula hanggang katapusan. Si Erap, very popular nung nagsimula. Hindi tumagal. Naubos yung popularidad. Nag-people power to pa nga eh. Natanggal pa nga sa pwesto eh. Di ba? Si Pangulong Duterte po, mula nagsimula, mas popular pa nga siya nung nagtapos eh. Mas popular pa siya.
Umakyat pa yung popularity niya. Siya lang yata yung tanging presidente na nung natapos ng panunukulan, mas popular pa kaysa nung nagsimula. Ano ibig sabihin yan? Ano ipinahihiwatig niyan? Gusto ng mga tao ang kanyang mga ginawa. Ngayon, magre-report kayo, eto lang naman yan eh. Tinanong si Marbil, di ba? Oh, ano masasabi nyo? Sabi ni Pangulong Duterte, pilinay pa yung sa Senate hearing. Bumabalik na ngayon. Bumabalik na ngayon yung mga krimen dulot ng droga. Rape yung mga bata, Yan yung hinalimbawa ni Tatay Digong. Yung mga krimen na yan ay dulot yan ng droga. Mag-segue lang tayo ng konti. Etong Dan Fernandez na to, pambuisit, no? Alalahanin daw natin ngayong Semana Santa, ay hindi pala Semana Santa, Undas, no? All Saints Day. Yung mga nabiktima ng war on drugs. Alam niyo po, bakit hindi natin alalahanin yung mga biktima ng mga adik? Yun po, walang kalaban-laban yung mga bata na ni-rape. Mga pinagtripan. Parang yung no? Parang sa kanila yung inaping sektor yung parang inaaping sektor eh. Api ba yung sektor ng mga adik? Puta, grabe kayo kung mapagsalita. Alalahanin natin ang ang biktima. Kala mo talaga, Paano po yung mga biktima ng mga adik? Wala lang. Kakalimutan niyo ba ang naidudulot sa mismong pamilya niya ng isang adik? Papaalala ko lang sa inyo. Ang isang adik po, pag may adik kayo sa pamilya niyo, no? Ang mga adik po, nauubos po ang mga gamit sa bahay. Kung ang namumuno po ay adik, bebenta lahat. Puta, electric fan, television, lahat yan. Puta, meron pa nga ako nababalitaan, bubong pa ng bahay nila, binibenta eh. Hindi lang po yung ibang tao na bibiktima ng mga adik. Minsan, pati pamilya niya. Alam niyo po ba, pati bubong? Puta, ano nangyari sa bubong natin? Wala namang bagyo. Binenta bubong. O, iba pa yung pananakit. Binibenta yung gasol. Malupit yan, no? Nag-ano na ka na ng kanin, di ba? Kumbaga yung bigas. Pucha, hinugasan mo dahil may napanis pa na tira kagabi, nakalimutang hugasan. Hirap na hirap ka, tas inaamoy mo pa kung may amoy panis pa na bigas. Puta, nung isasalang mo na, walang wala yung M-gas. Lahat po talaga mabebenta kasi hindi magtatrabaho dahil po sino tatanggap. Kaya tama po si Tatay Digong. May isa lang sa pamilya nyo na adik. Laking problema. Yung M-gas mismo. Narin yung kalan eh, di ba? Narin yung kalan eh. Wala namang bibili, mas mahal yung M-gas eh. Nagugas ng kaldero. Inis-is. Punta isasalang. Ano yung M-gas?
Aktor na si, anong pangalan? John Wayne Sase. Nakita ko magandang lalaki, kahawig ni, ni Patrick. Di ba? Kahawig ni Patrick eh. Biruin niyo yun. Yan po, totoo po yung sinasabi ni Pangulong Duterte na yung mga krimen dulot ng droga nagbalik na. Sabi nga ni Abalos ngayon 7 sa 10 krimen. Ngayon, dulot ng droga ngayon. Sabi ni Toyo. dapat may play na lang ako. Bumalik na po yung droga. Noon pa yan. Noon pa. Abalos, kumusta naman tayo? Huwag nyo pong, alam nyo, comprehensive po yung war on drugs hanggang barangay level. Nakikipagtulungan yung mga barangay captain. Ngayon sa tingin nyo makikipagtulungan yung barangay captain? May utos yung Pangulo na bloodless. May narinig na ba kayo na nabaril, napatay sa droga? Hindi po tanga yung mga pulis natin. May utos na nga yung Pangulo na kinakailangan bloodless Pag nakabaril kayo, yari kayo, may kaso kayo. Baliktad ngayon protektado. Okay. Alam niyo po, nakakatakot tong sinasabi ni Marbil. Sabi niya kasi, katulad niyan droga, hindi naman lahat ng addict dahil gusto nilang gumamit. Yung iba, sa ekonomiya. Ekonomiya daw Marami raw gumagamit ekonomiya kasi by the hour, no? Per ora daw yung bayad Gusto mag-extend ng oras. Putya, ginawa mo pang bayani yung mga adik Bakit po kinakailangan yung wag pasamain yung adik? Dahil ba may pinoproteksyon ng kayong malalaking tao na adik? Imbes po na isa kayo sa mga hikayat na magbagong buhay yung mga malalaking tao, bakit mag-a-adjust tayo? Ang buong Pilipinas, pati pananaw natin sa mga adik, adjust natin. Kamakailan lang pinapahuli ng mag-asawa yung anak nilang adik Yung nagkakariton-kariton. Ang tagal ng usapan. Huliin nyo na po yan. Adik yan, sabi ng nanay. Yan ka na naman. Dakdak ka na naman. Wala po talagang normalidad Dahil daw, at ang nagtaka ko, kung si Karen Davila siguro yun, babarahin na yun. Ibig nyo sabihin, General, okay lang sa inyo na mag-adik, di ba? Putya, nakita ko, si Pink Web pala. Bakit nga naman babarahin ni Pink Web yan? Remember, Hubert Webb? Talagang ang depende po, no? Yung, kaya, yung lahat ng pananaw mo depende sa pinangangalagaan mo. Nagtaka ko parang sinuportahan pa Dahil yung gising pa, yung parang inayudahan pa ni Pinky Webb Bakit naman, sabi ko yung nag-i-interview, bakit naman parang okay lang sa kanya yung sinasabi ni General Marbil? Kung iba po yung nag-i-interview, kahit po si Karen Davila, kahit po anti-Duterte yan, at least babarahin niya yan. Ibig nyo sabihin, okay lang na magkaroon na adik dahil nakakatulong sa ekonomiya. Si Pinky Webb, kapatid yan ni Hubert, di ba?
Wala na po akong sasabihin. Ganun talaga eh. Ewan ko. Ano na po nangyayari sa bayan namin? Kayo na lang po pag-asa namin. Hindi ko maintindihan talaga. Pati yung Chief PNP. Chief PNP, imbis na ikundina natin yung mga adiksyonist, ano yung papatanggap natin? Wait until the end of the term of BBM. Tignan nyo po kung gaano nakataas yung krimen. Kung ganyan po, putya, swerte nyo. Etong first 2 years na to. Swerte nyo. Dahil na-neutralize pa ni Pangulong Duterte yung mga kriminalidad, yung mga kriminal. Ngayon po, titignan natin sa susunod na mga taon. Ngayong alam na ng mga adik na protektado ka. Hindi. Nananawagan na lahat. Kawawa ang mga biktima ng war on drugs. Kawawa ang biktima ng war on drugs. Grabe talaga. Okay. Insecure sila. Hindi nyo na po mababago yung sitwasyon ng nakaraan. Kung may pagmamalaki po kayo, ipagmalaki nyo lang. Kaya nabubwisit yung mga tao. Ipagmamalaki nyo lang yung bumaba yung krimen. Nagiging questionable tuloy sa amin. Ibig nyo sabihin, mas maganda ang kriminalidad ngayon kaysa noong panahon ni Duterte? Walang adik no na humahara-hara. Wala pong sigang adik na nasa kanto noong panahon ni Duterte. Nagtatago o bagong buhay. Ayaw nilang matulad sa wag tularan. Hindi ko po sinasabing yan ang epekto ng war on drugs, yung wag tularan. Nakita na nga natin yung asawa ni Cristina Gonzales. Biktima ng wag tularan. Na hindi po pulis, kung hindi mga ninja cops. Lahat na ngayon na nagsasabi, interviewin. Harap-harapan na po ang pagbebenta na naman ng droga. Kung harap-harapan na po yung pagbebenta ng droga na naman, harap-harapan na naman yung krimen yan na nawala na nung panahon ni Duterte. Kaya po, dalawa yung katotohanan natin. Dito sa Pilipinas ngayon, dalawa katotohanan. Isang katotohanan ni Marcos at isang katotohanan na nararamdaman natin. Yung katotohanan na sinasabi ng mga Marcos na mababa ang krimen, pero yung nakikita natin, hindi yan yung katotohanan. Kapilsar, thank you very much sa 125. Boss, pasuyo pa jacket kay Migs Duhina. O Migs Duhina, may nag-sponsor sa'yo. Saan ba si Migs Duhina? Pag anuhin mo, wala hindi nag-comment. Mag-comment ka mo si Migs Duhina. Mahirapan tayo, titigil ako, mahirap maghanap Ayun. Si Migs Duhina ay in-sponsor ni Cap Elsar. Tindi Sponsor. Okay. Krimen. Kaya lang naman kami pumapalag sa report ninyo ng krimen kasi kinumpara nyo pa si Pangulong Duterte. Iba pa, survey. Biruin nyo, dati po halos hindi nagkakalayo yung mga survey. Pero ngayong panahon na to, putan layo po Dati leading si BP Sara sa lahat ng survey. Ngayon po, ang layo po Sa Pulse Asia na hindi ibinabalita ng mga media. Oy, mahiya naman kayo, media. Talagang alam na alam nyo kung kanino kumampi yung media. Kaya po ito, tanggapin po natin yan ng katotohanan. Dalawa po ang katotohanan na umiiral sa Pilipinas. Yung katotohanan ni Marcos
na pinalalaganap ng mga tauhan niya sa pangunguna ni Martin, mga senador at ng media, nangunguna na po si Martin. Ang taas na sa rating ni Martin. Puta, hindi ako makapaniwala eh. Kulelat si Martin sa lahat eh. Pero sa Pulse Asia, kulelat talaga. Ang nangunguna sa Pulse Asia, yung 4 lang kasi yung isa hindi po sinasama ng Pulse Asia eh. Sa Octa Arts kasama eh. 2 lang po, kukumpara natin. Ito po yung 2 katotohanan sa Pilipinas. Isang katotohanan ni Marcos at isang katotohanan ng taong bayan. Rating ng mga survey. Octa Arts na ngayon lang sumulpot, wala pa pong 10 taon. Ibig sabihin, alam nyo na ngayon kung para kanino yung Octa Arts na yan. Ano sabi? Nangunguna na si Marcos at si Martin. Lumalayo na po, naiiwan na si BP Sara. Inunti-unti. Kada magsasarvey, bumababa si Sara. Kada magsasarvey, tumataas naman si Martin tsaka si Bongo. Galing po tayo sa kapalpakan, no? Nagkamot ng ulo. Hindi mailigtas yung mga nasa bubong. Nagkamot. Anong gagawin natin? Tapos tumaas. Puta. Katarantaduan ng rating na yun eh. Pero yung isang rating, Pulse Asia, yung kulelat sa Octa Arts, number 1 sa Pulse Asia. 2 kasi ang katotohanan sa Pilipinas. Yung pinalalaganap ng media at ni Marcos at saka yung totoong katotohanan. Survey, krimen. Sabi ni Duterte, balik na ang krimen, dulot ng droga, laganap na yung mga nire-rape na bata. Di ba? Meron po isang taga-France ba? Merong sikat na sikat yan na balita ngayon. Hinuli po sa France dahil nag-subscribe. Pucha, online pala. Naka-live na nire-rape yung bata natin. Naku, yari na naman ako sa YouTube nito. Sino po mas kapanipaniwala? Si Marbil, ang sabi ni Marbil, yung addiction naman, ano yan eh. Kailangan ng tao yan para madagdagan yung oras. Pero ora kasi tayo rito eh. Baka naman sa susunod, abangan nyo po. Hindi na po ako magtataka kung may award na po yung mga addict. Kahirapan. Tignan nyo, 2 po ang kahulugan ng kahirapan. Di ba? Sa BBM administration, sa pangunguna ni Papa Gadon, haka-haka lang ang kahirapan. Bakit? Pag ikaw nakakapag-mall, hindi ka mahirap. Punta mall, hindi ka mahirap. Kinakain ko sa mall, pag nagpupunta ako sa mall, binatog eh. Mayayaman pala ako kasi nasa SM ako. Kumakain ako ng binatog. Di ba yung mang binatog?